Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates na naman patungkol po dito sa mainit na talakayan patungkol po dito kay former President Duterte. Okay? Itong una nating pag-uusapan ay ito nga, itong mga senador po ni Bongbong Marcos, no, ang kanyang senatorial candidate niya sa alyansa ng Bagoong Pilipinas, may inamin, okay? May inamin itong mga senador patungkol po dito sa nangyari kay Tatay Digong. Okay? Yan, pag-usapan din natin yan. Ito. Next nating pag-usapan ay itong pagdating doon ni VP Sara sa Netherlands. Okay? Ano ba ang mga kaganapan doon? Paano siya ni-welcome ng mga supporters? Okay? Ayun, kitang-kita ang mga pictures po na binigyan po ng bulaklak itong si VP Sara. Okay, pag-usapan din natin yan. Okay, next nating pag-usapan ay ito, apat ito lahat ito, mga taga-Qatar. Ayan, supporters ni Duterte sa Qatar. Okay? Hindi na rin nila napigilan ang kanilang nafi-feel sa nangyari po kay former President Duterte. Ipapakita ko yung video na yan ang mga kababayan natin dyan sa Qatar kung gaano nila kamahal itong si former President Duterte. Yan, papakita ko rin video na yan. Ito, pang-apat nating pag-uusapan, itong ICC, na-shock po itong mga ICC sa sinabi po ni Attorney Medialdea o dating executive secretary ni former President Duterte. Okay? Nagsalita kagabi, 'di ba? Yung pre-trial, na-shock lahat yung mga taga-ICC. Mamaya ipapakita ko yung video na 'yan, okay? And last but not the least, itong ating topic patungkol po dito kung paano binuking ni Sas Rugando itong si Bongbong Marcos na sobrang kasinungalingan talaga ang kanyang mga reasoning. Okay? I-explain ni Sas Rugando kung gaano kasinungaling itong bangag na presidente natin. Okay? Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan niyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys marami po ang magising natin ng mga taong bayan. So like and share this video, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Thank you very much. At kung bago ka pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Importante po na mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga balita. And at the same time, yung mga cellphones ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, breaking news, at kung live ang Donmar TV. Okay? So, importante po na mag-subscribe tayo. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, thank you very much. Okay, unahin muna natin itong itong mga inamin po mismo ng mga senatorial slate ni Bongbong Marcos sa kanilang alyansa ng pagbabago. Ayan. Alyansa ng Bagoong Pilipinas pala. Oh. Alam niyo, sa nangyaring rally, balita ko nga sa rally sa Tacloban na rally nila, halos wala nga raw pumunta kung hindi dahil sa ayuda na yan, 'di ba? Pero ngayon, pagkatapos before sila nagrarally doon, nagpa-press con itong mga senador ni Bongbong Marcos at talagang inamin nila na sabi dito sa balita ng TV Patrol, may video dito pero hindi ko na lang pinakita kasi ABS-CBN stricto sila sa video. Sabi dito, ilang pambatong senador ng administrasyon aminadong apektado sa issue ng pag-aresto kay Duterte. Mismo nakita ko yung video na si Ping Lacson na yung nagsasabi. Imagine that one, Itong mga senador ni Bongbong Marcos,
Sabi nga nila, almost half of them, almost half of them ay hindi pabor sa ICC. Almost half of them. Sa panahon po ni former President Duterte. Under the administration of Duterte. Inamin yan nila na hindi sila pabor dyan sa ICC. Isa na dyan si Tolentino. Si Paul Tolentino. Hindi sila pabor sa ICC. And I know, itong mga senador na ito, hindi nila nagugustuhan ang ginawa kay former President Duterte. Tingnan nyo, tahimik sila ngayon, 'di ba? Yung media na nagtatanong sa kanila patungkol sa nangyari kay Duterte, iniiwasan nilang sumagot. Alam nyo, mga senador ni Bongbong Marcos, isisi nyo yan sa kanya. You are just wasting your time, money, and energy. Nangangampanya kayo, pero dahil sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos, sirang-sira na po yung grupo ninyo. Grupo Grupo kayo. Yung ginawa ni Bongbong Marcos, hindi lang siya ang masisira doon sa ginawa niya kay Tatay Digong. Lahat na nagalit sa ginawa ni Bongbong Marcos, na mga senador, ano kayo? Damay na kayo lahat. Tingnan nyo sa social media. Sinunog yung picture ni Bongbong Marcos. Yung picture sa eskwelahan, yun, giniba. Tingnan nyo, almost all parts of the world ng mga OFWs natin ang sigaw Duterte. Na paano kayo mananalo ngayon, kayong mga bagoong Pilipinas? Sinira kayo mismo sa inyong leader na si Bongbong Marcos. Huwag na tayong magbulahan, and that's the reality of it. Okay? So, ako sa totoo lang, kawawa itong mga senador ni Bongbong Marcos. Siya rin ang sumira sa kanila. Alam ko, itong mga senador na ito, hindi sila pabor sa ginawa ni Bongbong Marcos kay Duterte. Pero wala silang magagawa. Tahimik lang sila kasi yun naman ang alam nyo, makinarya na sa kanila. Administrasyon sila, di ba? Sa totoo lang, itong mga senador na to, meron na itong mga pagsisisi na ngayon. Wala silang magagawa. They have to continue it. Pero sira na po kayo. And that's the reality. Okay? Ito, punta tayo dito. Samantalang sa kabilang banda, ito naman. Mag-i-expect ka na si VP Sara pupunta sa Netherlands, tapos baka, 'di ba, binalita pa nga ng mga bayarang media na marami raw doon na mga anti-Duterte na nagrarally na tama lang 'yan kay Duterte na maaresto siya ng ICC. 'Di ba? 'Yun ang pautot ng mga mainstream media. Pero look at what happened. Nung pumunta po on the first day si VP Sara, tingnan nyo ang pagsalubong. Itong si VP Sara po ay nakatanggap ng warm welcome ng supporters ng kanyang tatay at supporters na rin ni VP Sara. Tingnan nyo. Sobrang daming tuwang-tuwa po ang mga OFW natin dyan sa mga sa Netherlands. Sabi dito sa The Manila Times na balita, Vice President Sara Duterte met with her father. Imagine kawawa nga sila ni VP Sara kasi 48 hours pa bago nakita nila at bago nakapiling nila si former President Duterte. Di umano yan po ang mga kumakalat sa social media, which is nabasa ko rin yan sa statement ni Attorney Harry Roque. Former President Rodrigo Duterte who had been brought to the Netherlands after his arrest. He was arrested on Tuesday based on the warrant from International Criminal Court, which had investigated him connection with the drug war and was implemented during the presidency. Yan, ipakita ko lang yung photos. Yan. Yan po ang ang sarap ng diyan pala.
ng weather ng ano, kahit mainit raw, malamig pa rin ang tingnan nyo yung mga tao dyan, naka-coat lahat, no? Kasi kahit mainit, malamig raw yung ano. I mean, mainit, malamig. Ang ibig ko sabihin, kahit bulatlat yung ano araw, pero malamig. Malamig yung panahon. So tingnan nyo ha, ang dami pong nagmamahal ni VP Sara. And sabi pa nga ni VP Sara, relax lang kayo mga kababayan. Darating raw, ito yung mensahe, darating yung panahon lang na this will come into end lahat. Okay? Merong day of reckoning. Yan ang ano niya, pinaabot na mensahe sa mga Pilipino. At sinabi pa ni VP Sara na may bilin sa kanya si former President Duterte. Sabi niya, imagine ito yung dinurog na naman yung puso natin dito kay Tatay Digong. Sinabihan niya si VP Sara, you go home, no? Balik ka doon sa Pilipinas. Huwag mong pabayaan ang mga Pilipino. Huwag mong pabayaan ang bansa natin. Grabe guys. Kahit nandun na si Tatay Digong sa Netherlands, sa ICC, na detine siya doon, pero ang iniisip pa rin niya yung taong bayan. Tingnan nyo, pero itong bangag na Marcos na ito, walang pakialam sa atin. Di ba? Ganyan po. Kaya kayong taong bayan, mag-isip-isip na kayo. Okay, next, punta tayo dito sa mga kababayan natin sa Qatar. Ganito po ang pagtanggap ng supporters o mga nagmamahal po sa ating Presidenteng Duterte. Ito po, mga taga-Qatar nating mga kababayan dyan, shout out po sa inyong lahat. Ito po. Tingnan nyo ha. Sa Qatar po, yun ha. Sa Qatar po ito, sa Qatar. Grabe. It's not only in Qatar ha. In all parts of the world, nagrarally na lahat, nag-support, nagpakita ng suporta kay Tatay Digong. Tay, alam kong hindi mo ito makikita pero mahal na mahal ka ng taong bayan. May aside from Duterte rin, meron ring mga supporters ni Kibuloy dito ha. At vote straight sa PDP laban guys. Tingnan nyo. Yeah. So, yan po. Nakakatuwa, nakakataba ng puso na sa nakikita natin na mga malulungkot na videos patungkol po kay Tatay Digong sa nangyari sa ICC sa kanya, nakakataba pa rin ng puso na meron tayong makikita na mga supporters ni Tatay Digong sa layo nila, no? Nagtatrabaho sila doon, sumisikap sa kanilang pamilya, pero ayan, may oras pa talaga silang magtipon-tipon at ipakita na mahal nila si former President Duterte. Mga taga-Qatar nating kababayan dyan, thank you very much po. Thank you very much. Okay, ito, ipapakita ko sa inyo itong na-shock ang mga taga-ICC sa sinabi po ni dating Executive Secretary
Medialdea. Ito po, pakita natin. Can I? Oui, maître. Oui. The presiding judge. Yes, counsel. Yes, Your Honors. Please. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to the Ito yung ano ha, na-shock po sila dito sa inilabas na pangyayari kung ano yung ginawa ni Torre kay former President Duterte na hindi dumaan sa tamang procedure. Okay? Dito sila lahat na shock. Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. Correct. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Tama. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely Kaya alliance. sabi ko nga, malaking tsansa talaga guys na mananalo si Duterte dito eh. An incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled Tingnan nyo mga reaksyon nila ha. Hindi sila makapaniwala na ganun yung ginawa ni Bangag. legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet Tingnan nyo yung mukha ni Tatay Digong oh. Marami nagsasabi, pagod na yan. was, which received my client was coordinated in advance. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even to tell you that he has been informed of the charges as contained in the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial chamber this morning, and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive aspect of this hearing to the next week, when I will have the opportunity to sit with my client and to explain to him what a confirmation hearing is and what the disclosure is, and how the prosecution alleges that he committed crimes. I thank the court for its attention and regret to say that I do not have instructions to continue my submission any further today. Thank you.
D'abord, concernant Thank you, Counsel. Now, with regard to the Itong mga judges na ito, hindi naman makapagsalita ng English, no? So that's why merong interpreter, okay? health issues of Mr. Duterte, I believe that the court has taken specific measures with regard to his health situation, and I note that subsequent to his arrest and when he arrived at the detention centre, the court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone Oh, kaya raw dinala pa rin nila diyan si Duterte sa pre-trial na yan. Pero ano ha, hindi na nakarating si Duterte diyan dahil sa pagod ng biyahe. Pero ang sabi raw ng doktor nila na naka-assign, Duterte is fit, no? Duterte is fit na dadalo sa pre-trial. further checks and tests at the detention facility. And when you broached health matters, that's saying that you were not able to come to the hearing, the doctors who consulted with you were of the opinion that Mr. Duterte was not in a position to come Ma'am, hindi po Duterte. Duterte po. Duterte. Hindi Duterte. to the hearing physically, but that if he gave a written permission, he would be able to take part via video link. Now, that is with regard to the health matters that you just mentioned. They are very important, especially concerning the matter of age. Now, with regard to the rights of Mr. Duterte, we have before us the registrar's or the registry's report that says that Mr. Duterte has been informed of his rights, including Articles 66 and 67 of the Rome Statute, and that that he is aware of his rights and that he is also aware of the charges against him. We have before us the report of the registry saying that he was also aware of the warrant of arrest in the English language and that he is very well versed in the English language. Once again, you have the possibility of these charges being read in English, which was the case today. I have read to you in the French language the rights that he has, Mr. Duterte, before this court, and I'd like to specify once again that this is an initial hearing in order for Mr. Duterte to be aware of his rights and the charges against him. And then there Nagpapaliwanag ang ICC na pre-trial ito and pinaalam po ni former President Duterte kung ano po yung karapatan niya at mga rights niya. Hindi tama rin naman yung sinabi ni Medialdea rin, no? ES na ipaalam niya sa ICC at sila po ay na-shock dyan na hindi dumaan sa tamang procedure at hindi man lang binigyan ng pagkakataon si former President Duterte na may initial investigation o ipe-present muna kung papayag ba ang Korte ng Pilipinas na dadalhin siya dyan sa ICC. Hindi na ang mga taga-ICC di nila alam to. will be a full procedure that will unfurl leading up to the confirmation of charges that will enable Mr. Duterte to raise all the matters that you have just raised with regard to the warrant of arrest, with regard to the crimes committed, with regards to the charge. Buti na pinansin nyo yung sinabi ni Medialdea. So, anong opinion nyo dito? Tama ba ang pagka-aresto ng aming presidente? Charges and any other matters associated with his arrest and the matters of jurisdiction of the court. You have the opportunity to do this throughout these proceedings leading up to the actual confirmation of charges here. So, sinabi ng ICC na merong time raw na during the proceedings
makapagreklamo ang kampo ni former President Duterte patungkol po sa pag-aresto, no? Maling pag-aresto kay Tatay Digong. Now, Council, with Kasi sa totoo lang sa amin, insulto rin on the part sa ICC, no? Na kayo ang nag-implement ng justice. Kayo ang role model sa buong bansa na ipakita nyo sa buong mundo kung ano yung tamang pag-aresto. Kasi po, kayo po ang international criminal court. So, doon pa lamang sa ginagawa nyo kay Tatay Digong, di ba? Kung may kinaugnayan yun, kasi mamaya ipapakita ko ang explanation ni Sas Rogando Sasot, no? Kung gaano kasinungaling itong si Bongbong Marcos. Kasi po iba yung sa Interpol, sa ICC at iba yung kay Bongbong Marcos. Huling-huli po si Bongbong Marcos na siya po ang pakana dito. Bakit napunta dyan si Duterte? regard to your request for another hearing to be held next week, well, your initial request, that was, this was not accepted by the court. Now, you have seen the two decisions of the court that have been disclosed to you, and you are aware of the fact that these two decisions were refused. And this is by dint of the fact that this first initial appearance hearing does not need much preparation, as I have said to you on a number of occasions. Maraming ang nagsasabi. Kasi si Miguel Dea, nagreklamo siya sa patungkol po sa maling pag-aresto. Ito namang sinabi ng ICC, maraming ang nagbibiro, ano pala yan, ang tagal-tagal, 8 hours pang pumunta si Duterte dyan, gano'n, ang tagal ng flight, tapos meet and greet lang pala. Ay, meet and greet. Pero ganyan talaga eh. Ano yan, pag-aralan muna yan yung mga gagawin nila. Okay, ito naman. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kagarapal, gaano kasinungaling, itong si Bongbong Marcos. Ito, booking sila dito kay Sas Rogando. Play. Init-init ang balitang ito dahil huhubaran na, lalong lumalala ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos. Okay, i-share niyo muna ito dahil bago lang ito eh. Share, Bago share. lang ito dahil Like, share. kaka-release lang. I think this was yesterday. But Ah. this is yesterday, The Hague time. Okay, so Netherlands time. So hindi natin to nasubaybayan. Okay? Ito yung i-share nyo muna ito para malaman ng maraming tao ang ating chika. Okay. I-share ninyo ito dahil halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos. Lalong lumalala ang kanyang Sinungaling talaga yan. kasinungalingan dahil may ebidensya. Hindi ito fake news. Kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Isa pa yan. Tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisinungaling at ni Bongbong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC. Explain yan ni Sas. So, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, Correct. kainuman, kabarkada, kaek-ekan. Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo, yung mga sundalo at pulis, sana nakikinig kayo. Hindi ba? Dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola. Ay, nako. Okay. So, ano ba tong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Eto. Naalala nyo tong sinabi ni BBM. Yan.
Ang sabi niya, Ito yung sa ano ha, nagpa-press con siya after the arrest of Duterte. palakay natin para makita niyo. Okay. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinurrender? Hmm. Di ba? Bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol. We have to fulfill. Yan ang reasoning niya. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Yan sabi niya. So, ang sabi niya, may request kasi yung Interpol Kalokohan. Kaya, sinurrender. So, kaya ko sinurrender kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin to ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Sinungaling. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Correct. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing, kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. To. Straight from the ICC website. Ayan. Public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025. Request niya nga, diba? request. Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba ng investigation, no, 'di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? Sabihin niyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayo ganyan. Bakit? February 10, 2025 nag-request ng warrant. Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit? Bakit February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? May mga taga Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay. So, bubuksan na natin ang envelope. Ang di ba? Napaka-sneaky. Yan. Okay. Nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan confidential. Ito yung niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Correct. Communication ni BBM Si Bongbong may salarin. Yes. Because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. Grabe.
That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Yun ang pag- Bongbong Marcos at ang Yan ang binasehan ng ICC. suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Binigyan niya ng Okay. idea. Nagets nyo na. Nagets nyo na, mga friends. Nagets nyo na. Kung nagets nyo na, madali namang magets, di ba? Correct. Di ba? Sinungaling talaga si Gets. Bongbong Marcos. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo naman i-redact. Kaya yan Meaning to say, may nilabag si Bongbong Marcos. Hindi na tayo, hindi na tayo miyembro ng ICC, pero bakit nakipag-communicate ka dito sa ICC? Kupal ka talaga, Bongbong Marcos? government, official government communication to the ICC, kaya redacted. Nagets nyo? Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Correct. Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate, kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang Sa redacted. gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos or whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung binalaan? Ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Yan ang Na kung tanong. mangyari yon, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? Tawa. Kaya nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila ma-aresto si Analysis lang yun. No? Duterte. Kung anong sinabi niya dyan sa redacted. na-gets nyo na. Sinungaling. Kaya, isang malaki na namang budolero ang ating commander in Coca-Cola. O, kayo ang nagbigay eh. O, Correct. kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, Election. dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi na raw maaresto si Digong. Ano kaya yun? Philippine government. So, you are actively nakikipagsabwatan Sa kayo ICC. sa ICC. And that's illegal. Okay? Yung sinabi mo, Bongbong, na hindi ka nakikisabwatan, gusto mo lang sundin. Ipapost ko ulit para for more impact.
Yung paeklabo mo na ay hindi. Kasi humingi lang naman ng tulong ang Interpol. Yan ang gusto mong ipahatid sa nasyon. Booking Sa ka mga rito. pulis at mga sundalo. Na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan na hindi nyo na maikukubli, kayo ay actively nakikipagsabwatan sa ICC. Kaya nga eh. Oh, di The ba? fact na nakipag-usap sila sa ICC, maling-mali na yun. Wala na tayong jurisdiction sa ICC. Tapos meron pang redacted dyan kung anong sinasabi ni Bongbong Marcos na confidential yan, na hindi dapat isa publiko. Ha? Sinabihan nyo pa ang ICC siguro, di umano, na kapag na bla bla bla, hindi na ninyo mahuli si Duterte. Di ba? Huli ka dito, Bongbong Marcos. Interested ako dito kasi hindi ito marireveal kasi this is a confidential information. Correct. Itong sa redacted. Okay? Kasi dahil sa redacted na yan, sa official government communication, sa ICC, nangamba ang ICC, ang prosecutor ng ICC. Nako, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na natin maaresto si Duterte. Baka nga, nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bongbong. At yun yung nakalagay sa redacted. Na maybe there is a possibility na mawawala ka. At kung Correct. mawala ka, mawawala na yung Yan. ay hindi sumusunod lang kami sa Interpol. Isa itong malaking kasinungalingan. Sila mismo ang nagsabi sa ICC kung papaano gawin. Correct. Ngayon, kaya nila sinuggest na para sa Interpol, ito ay for public communication purposes. Para hindi lumitaw na actively talaga silang nakikipagsabwatan. So, kailangan mo ng middleman. Alam niyo yung gano'ng eksena, di ba? Alam niyo yan. Alam niyo yan. Halin tulad ko yan. Halimbawa, nanliligaw ka. Tapos nahihiya ka. Bridge. Tapos ang gagawin mo, kukuha ka ng middleman, hindi ba? Na, uy, bigay mo itong sulat ko, sabihin mo. Huwag mo sabihin kung kanino galing. Ganon. Ganon Bongbong ang nangyari. So, ito po klarong-klaro po yung explanation ni Sas Rogando na na-prove dito sa research, no? At ito ay facts na ni-research ni Sas Rogando na ito yung nagpapatunay na sinungaling talaga si Bongbong Marcos nung sinabi niya na we are obliged by the Interpol, blah 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 blah. Okay? So, ikaw Bongbong Marcos, sinungaling ka. Because of greed and power at sa pamumulitika mo, ginawa mo ito kay former President Duterte. Marami ang mga nagsasabi na itong ginagawa nyo ngayon kay former President Duterte, this will be forever na hindi malilimutan ng taong bayan. Sabi pa nga ng mga political experts na this is the end of the political career ng mga Marcoses. Kasi hindi po ito malilimutan ng mga taong bayan na magagalit. Kayo rin mismo, Bongbong Marcos, ang dahilan bakit may reason para magalit ang taong bayan sa inyo. And this will be forever na makatatak ito sa history ng bansang Pilipinas. Kaya wrong move sa'yo, Bongbong Marcos, sa totoo lang. Okay? So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react, ano po ang opinion nyo patungkol dito. Okay? And also guys,
paki-like na naman, paki-share para magising ang lahat ng mga natutulog nating mga bangag. Okay? And also guys, kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? So mga audience ko dito sa Donmar TV, mga moderators ko, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.